Nako, breaking news, booking na po kung sino si Ramil Madriaga po na pinamumuntos dito kay Sara Duterte na kung saan pinalalakas ang impeachment dahil niya dito sa isa sa mga dahilan si Ramil Madriaga na sinasabing bagman ni Sara, no? May mga nagpapakita pa sila ng mga picture na kasama ni Sara, nagpa-picture daw si Sara, may mga lumalabas na may video pa na binati pa doon ni Sara ng happy birthday si Madriaga. Tapos may mga Zoom meeting pa doon nangyari dahil sa eleksyon, no? Dito malalaman lahat po detalye sa programa ng Net25, no? Sabi ko na nga ba hindi ako nagkamali sa Net25 na susuportahan. Alam niyo bakit? Hindi talaga bias ang Net25. Talaga ang Net25, talagang inihahayag nga niya lahat eh. Ganyan naman talaga ang balita eh. Pag ang balita, halimbawa, na tumambad sa iyo ang balita. Iba, may aksidente, nagkabanggaan. Iba balita mo ba nagkabanggaan motor? Nagkabanggaan kotse? 'Di ba? Siyempre ibabalita mo, nagkabanggaan yung totoo. Yung kotse, hindi. Ang ibang mainstream media, bayaran. No? Pinipili lang ibabalita at i-splice pa nila yung video para yung ibang tao na mahirap mahina ang pangunawa, maunawaan na ganito, mapasama isang tao. Tulad ng ginagawa nila kay Senator Dante Marcoleta. Na pinapaniwala nila yung mga Pilipino, maraming Pilipino mapaniwalain eh. Di ba? Hindi mo na nagsusuri bago nila talagang totoong pasyahan eh. Di ba? Kaya yun ang ginagamit ng mga ibang mainstream media, yung kahinaan ng tao. Syempre, hindi na iba sa atin kasi inutusan sila ng mga amo nila eh. Di ba? Kunwari, mahal nila ang bayan, pero hindi, pang sarili lang. Ito po, painggan nyo, ang sikreto ni Madriaga ibinunyag. Naku, nakakakilabot to. Nagulat ang mga otoridad. Di ba? Ito. Magandang hapon po. Attorney Rowena Guanzon po sa Usapang Matino. Nandito kasama natin ngayon, one of the lawyers of Vice President Sara Duterte. At mapapaliwanag niya sa atin ang sino ba tong si Madriaga na ito at napakasikat itong na parang kung pakwentuhin mo itong mga kalaban ni VP Sara, ito na talaga ang smoking gun. Ito na talaga ang pinaka witness nila para sa impeachment complaint nila. Kaya andito po ngayon, kasama natin ang bago ko lang ito nakilala, pero anak ito na aking friend. Welcome, Attorney Salvador Panelo Jr. Yes, Salvador Paulo Panelo Jr. So, Attorney Paulo, Yes. welcome. Thank you for the invitation and thank you for having me. It's a privilege to be here with you. Nako, anak pa ito ni Salvador Panelo. Si Atty. Salvador Panelo po, yung senior na, napakatindi pong abogado nun. At tandaan niyo po, hindi kayo lulusot doon. Now, Attorney Paulo, you're the lawyer of Vice President Sara in a perjury case against Madriaga. Can you tell us briefly why you are saying that this is a perjured affidavit? Yeah, kasi karamihan ng nasa laman ng affidavit niya, pati pangalan niya, mali or hindi totoo. Mali pala yung pangalan niya. Sabi niya kasi dito na nagtatrabaho siya for VP Sara simula pa lang nung mayor siya ng Davao City hanggang sa naging kasama daw siya sa PSG at sa VP SPG na nagproprotekta dati noon kay PRRD pati kay VP Sara. Pinabuo daw siya ng isang campaign group ni VP Sara noong 2020 na may pangalang Isip Pilipinas hanggang sa nagde-deliver daw siya ng limpak-limpak na salapi sa mga sasakyan na galing daw sa confidential funds. Nasa baleta ba? Nasa sasakyan daw po. Wala po sa maleta. Ibang style. Pero itong si Madriaga, did he ever work in any way, directly or indirectly, with Vice President Sara in Davao? Hindi po. We have, hindi lang po sa Davao City, we have certifications from the Davao City Local Government, the Presidential Security Group, the Vice Presidential Security and Protection Okay. Group. So,
Department of Education and even the Office of the Vice President. Wala po siyang connection sa Hindi mga ba si opisina. Madriaga ngayon nasa kulungan? Opo. Anong kaso, attorney? For kidnapping for ransom. Aba, bongga. Bongga. Nagpapakita sila ng mga picture ng kay Sara. Natandaan nyo, yung mga picture ng kay Sara, yun ang pinamumuntos nila na kakilala ni Sara. Mamaya explain din natin kung ano yun. Ang kaso nitong Madriaga at sinasabi nilang siya ang pinaka-credible witness against VP Sara. Wala na ba kayong ibang makuhang witness dyan na hindi naman kidnapping for ransom? In fact, Attorney Guanzon, sabi nga ng PNP, nung inaresto siya noong 2023, ang description sa kanya is siya ang leader ng Madriaga Kidnap for Ransom Group, which is one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. That was the description of the PNP. Wow, and that's in official PNP documents. Well, it was reported. It was reported as coming from the PNP. Yun. Nagtataka ko, yung storya niya, pilit na pilit nilang pinagdidikit na may na inutusan siya. Okay? In behalf of Vice President Sara na magdala daw ng pera. Ano ba itong mga pera na ito, attorney? Ang sinasabi niya, confidential funds daw. Magkano daw? Merong delivery ng 80 million, merong tigta 33 million. Gusto nila makapuntos kasi kay Sara, tumabla, ika nga. Yung meron silang mga mali-malitang perang issue, gusto nila tumabla, di ba? Para isipin ng taong bayan, pare-parehas pala kayong ganyan, para sira-sira. Kumbaga mamimili na lang yung taong bayan kung sino talaga ang gusto ng taong bayan. Ganun lumaro to mga to. Patang 1 billion. Paano daw niya alam na confidential fund? Duruin mo, sa dami-dami ng kalokohan na pwedeng ma-detect. Halimbawa, ito pang kay Sara ngayon 2022, edi sana yung mayor pa lang siya, baruarte niya, doon pa lang, nagloko na siya. Diba? Bakit dito sa pagiging vice president pa, napakalawak ng investigasyon dyan? Diba? Isipin nyo nga. Wala siyang sinabi, hindi niya in-explain. Basta inutusan lang siya magdala. Sino daw nag-utos sa kanya? Si VP Sara daw mismo. Talaga, may text siya. Di kagaya ni Yusek Bersamin, may text sila ni Bongbong. Di ba? Bongga, ito, walang text. Attorney. Wala. So far, yung affidavit niya mismo, wala talagang substantiation, walang nakadikit na any evidence. Tamo. Pero ito pinaniniwalaan ng mga bangag vloggers na, totooan niya yan, si Ramil Madriaga, imbestigahan yan. Ba, todo imbestigahan. Alam mo, nakakulong yung tao, may kasong malubang kaso, iimbestigahan nyo. Ito ngayon, ipanunumbat ko sa inyo yung dati yung sinasabi kay sa mga ex-marine o sa mga lumilitaw sa flood control issue na to na titistigo. Eto, may kaso pero but credible. Tuturin yung credible. May kaso. Yung ex-marine, wala pang kaso, kakasuhan pa lang. Ha? Ayaw na ni Pepsi. Ayaw na kasi may kaso daw. Bakit? Ganun pala sabi ni Senator Marcoleta, ganun pala. Ang isang testigo para hindi maparating sa hearing, kasuhan mo lang. Okay na. May kaso. Murder. Isipin nyo. Eto, ang tindi ng kaso nito. Pero credible. Antitindi nyo. Harap-harapan, niloloko nyo taong bayan. Hindi nyo niloloko kung sino man individual na sila Sara Kasi matagal nang talagang niloloko nyo yan Niloloko nyo buong sangkatauhan sa Pilipinas. Ano yung pera? Well, sinabi niya, inabot daw sa kanya ni Colonel Dante La Chica, na dating OVP security officer. At Bakit daw sa kanya inabot? dahil parte nga daw siya ng grupo. Pero meron tayong testimony from Colonel Dante La Chica na hindi niya man kilala tong si Madriaga. At saan daw niya dineliver at kanino? Kung kani-kanino, meron daw sa parking lot ng Mega Mall, meron sa Ombudsman parking lot, meron sa isang mayor in Laguna na hindi naman pinangalanan, meron sa Novaliches, sa Santiago family. Pero walang mga detalye, 'di ba? At yung mga detalye na binigay niya, kunyari, meron siyang sinabi, dineliver niya sa Mega Mall parking lot. Tapos, white Vios daw na may 80 million ng laman. And then, a few days later, nakita niya daw na the same car minamaneho ni Miss Ria Kilala, asawa ni Attorney Ryan Kilala. Pero imposible yon
Kasi sabi nga namin dun sa complaint affidavit ni VP Sara, hindi naman nagda-drive itong si Ria Kilala. We have a certification from the LTO Oo. na She has never, no license. no driver's license at hindi Oo. talaga marunong mag-drive. So, So, ang timing lang, attorney. Gusto ko makita. Kailan siya nag-execute nitong affidavit niya? November 29, 2025. Oh, simula na noon ang first impeachment, di ba? Meron na. Tapos na. Voided na ang first Oo, impeachment. tapos na. Mm. Tapos, at saka siya ngayon, sa November siya. Bakit daw ngayon lang siya nag-affidavit niyan? Hindi natin alam, pero ako, ang hinala namin dito is kailangan nilang punuin yung gap nila sa evidence versus VP Sara. So gumawa sila ng ganitong klaseng testimonya, gawa-gawang testimonya ni Madriaga Oo. para meron silang mapakita kung saan napunta yung confidential funds. Dapat ipakita natin ang itong picture ng Madriaga na ito na yung mga picture ba ng mga akusado pag bago sila or pagkatapos silang maaresto para makita naman ng mga audience natin kung ano itsura nito at bakit napaka-importante niyang tao. So if you were to describe Madriaga, Attorney Paulo, in one word, ano po ang description niyo sa kanya? Huwad, sinungaling. Yun ang bod nun, talagang. Oo. At saka Attorney Guanzon, hulog ng langit kung tutuusin. Oh, bakit? Sa amin sa defense kasi kung yan ang star witness ng Sige. mga impeachment complainants, lagot sila. Kasi halatang halata na Tama. politically motivated yung Tama. impeachment complaints. Tama. Kung ang star witness nila napakasinungaling at Oo. Tama. basag na basag sa At nasa kulungan. Tingnan nyo may abogado, nagpapaliwanag, binabasag, nire-rebat, negative. Affirmative sila, negative to. May nagpapaliwanag, may detalye, may investigasyon, nasa proseso. Tanong, yung flood control ba may ganito? Tahimik sila, pinklawan, pati mga loyalista. Ni ayaw nga imbitahan, ayaw imbestigahan, imbitahan, ayaw. Wala silang abogadong nire-representa para magpaliwanag. Ganito, bakit? Ayaw nila pag-usapan man lang. Ang flood control, 18 manis, ayaw, may ganito ba sa 18 manis na ginanito nila? Halimbawa, ganito, 18 manis may attorney Baligod. Tama, representante yata nila. Ang kampo ba na nila BBM, nagpadala ng attorney ng ganito para magpaliwanag doon sa 18 manis? Wala. Bunganga. Bunganga ni Pinky, bunganga ng sino-sino man doon na, ay, hindi totoo yan. Biruin mo, bunganga lang sapat na sabihin nila, hindi totoo ang 18 Marines. Bunganga lang sabihin nila, hindi totoo si Gutesa. Biruin mo, lahat sila bunganga at may requirement si Pinky. Ha? Antindi. Talagang ayaw niya ipatawag yung 18 Marines. Antindi ng mamang yon, di ba? Halatang halata na. Hindi halatang halata. Nagpapahalata na sila. Ang katwiran ng mga yan, wala kaming pakialam kahit mahalata. Kasi hindi na tatakbo sa 2028 yan Matatanda na yung mga yan Baka abutan na ng kamatayan nila yan sa katandaan nila Di ba? Hindi na tatakbo yan. Kaya ang lalakas ng loob ng mga yan na traitor rin na ang Pilipino. Kasi hindi siya tatakbo So alam nyo na, ibig sabihin. siya. Nasa kulungan pa. Ang magandang tanong doon, sino kaya nakahanap dito sa kay Madriaga na para sut-sutin ito na mag-affidavit? Sa palagay mo? Wala kaming ebidensya dito, Attorney Bing, pero halata sa amin, pag binasa mo yung Madriaga affidavit, na si former Senator Trillanes at Nako. Ikaw ang sabit dito. Trililing. posibleng behind dito kay Madriaga. Bakit? Kasi doon sa Madriaga affidavit, kasama na dito lahat ng greatest hits ni Senator Trillanes versus the Dutertes. Merong allegation dito na nakakatanggap daw sila ng pogo money. Merong allegation na nakakatanggap sila ng drug money. Sinama niya pa dito yung magnetic lifters, yung customs issue. Tapos pati itong confidential funds. Sa amin,
napaka-incredible naman na makahanap ng testigo na may personal knowledge Siya ng ng lahat lahat. ng yun. Bongga. Eh, Oh. 10 taon na atang linalako ni Senator Trillanes itong allegations na to. Sabi nila, ang lakas daw nito ni Trillanes kasi nga, napakulong si Duterte. Uy, hindi niya napakulong si Pangulong Duterte. Siya lang ang gumawa ng paraan. Kahit anong gawin niyang paraan, kung tayo ayaw ng presidente tapakan ng soberanya ng Pilipinas, damputin ang ating kalahi dito, hindi walang mangyayari diyan. Eh kaso, yung ating leader, hindi niya siya nakiisa, sabi niya, hindi tayo makikisa sa ICC, hindi natin papaano yan. Eh, hindi niya tayo nakiisa, pinabayaan niya papunta doon. O sige, Abers, palagay natin, no, yung leader natin, presidente natin, ayaw ng ICC, papasukin dito, granted. Hindi niya tungkol niya, trabaho niya. Pero ikaw ba naman, yung araw na March 11, nung nakaraan tao, pinabayaan mo si Pangulo, hindi mo ba nalaman nyo na, sandali, sa iyo dadali niya si dating Pangulong Duterte. Sa dahig, ay teka, kahit kaaway ko yan, kahit binabasos ako yan, kahit ako sinabihang bangag yan, ganyan, lahat, ganyan. Eh, utang ng loob ko pa rin niya kahit papaano yung pagpapalibig sa tatay ko. Saka kahit papaano, presidente yan. Saka yung soberanya ng Pilipinas, maapakan. Huwag yung dalhin si Pangulong Duterte. Dito lang yan, dito nyo halitisin. Alam mo, pag ginawa niyo, maraming DDS at ibang neutral na tao matutuwa sa presidente natin. Maniwala ka, baka pag tumakbo pa si Martin, maipromote mo, mananalo pa. Hindi totoo yan. Eh kaso hindi, galit ang pinairal. Galit sa puso. Hindi katwiran. Hindi pag-ibig sa kalahi. Sasabihin nyo, mahal nyo Pilipinas? Hindi kami naniniwala. Mahalin nyo muna yung mahal ng mga Pilipino. Alin yon? Yung bansang sinilangan namin at yung soberanya. Kaya naman siyang matibay na ebidensya. Hmm. Tapos suddenly, just in time for the impeachment, merong isang Madriaga na alam niya lahat yun. Oh. Diba? Eh, kami nga, Attorney Guanzon, dun sa complaint affidavit ni VP Sara, para lang definitively mapatunayan namin na hindi sila magkakilala, we had to get the testimonies of 7 witnesses Ah. para lang siguradong each witness is speaking from personal knowledge. So, Okay, na hindi siya kilala. na hindi siya kilala. And imposible yung mga sinasabi niya. Hindi siya, sabi nga nung, Can you give me the names of your 3 witnesses? I have 7. That's former PSG Commander Major General Jose Niembra. And then we have a former PSG Commander Brigadier General Randolph Cabangbang. We have the former... Yan sa ibang programa, hindi pwede imbitahan yung mga ganito magsasalita. Hindi po pwede sa ibang mainstream media yan. Bakit? Mahahayag ang katotohanan eh. Kung mahahayag ang kasinungalingan, aadapin nila. Pero pag ang net 25 sa katotohanan, dapat ganyan ang balita. VP-SPG Commander Dante Lachica. We have the former DepEd Security Officer Dennis Nolasco. We have Attorney Ryan Kilala na ito lang talaga yung kaibigan ni Madriaga. Ito yung mukhang connection kay VP Sara, si Attorney Kilala. And then we even have testimony from Miss Ana Magnaye. She's an events organizer that handled the inauguration of VP Sara, just to refute the insinuations na porke may picture si Madriaga with VP Sara during the inauguration. Ay, close na siya. Close na siya. Ah, may picture siya. Nakita ko nakabarong siya. Hindi porkit may picture po. May binating birthday pa nga. Happy birthday, Ramil Madriaga. Hindi daw iayok. Ang gikitid ng mga utak ng mga to, politikong tao si Sara, vice president yan. Ako nga, vlogger ako. Ito, kwento ako kayo ha. Vlogger ako, may marami din nakakakilala sa akin pag ako lalabas, no. Minsan, isang beses pumunta ako sa swimming dyan sa Los Baños, no. Parting Los Baños, no. May kakilala ako. Hindi ko naman siya kakilala actually. Kakilala siya na kakilala ko talaga. Naging magkaibigan kami nung gabi na yon. 3 days kami sa swimming. Nakatulog ko pa siya sa isang kwarto nasa hotel. Kami, parang di hotel, nasa parang magandang room kami, di ba? Naka-aircon, ganyan. Nakatulog ko pa siya doon sa magkakaibang kama kasi yun magkakapatong eh. No, biro mo nakakwento, 3 araw naging kaibigan ko 'yo. Nagpa-picture pa sa akin, "Oy, idol, napapanood kita." ganun. O talaga, salamat ha, ganun, etc. Ngayon 3 days.
After na mga, siguro mga 3 years na nakalipas, nakalimutan ko yun. Nakalimutan ko. Pinaalala lang, yung nagkita out kami ng kaibigan niya. Uy, ikaw yung yung sa nagsimi. Yun ba? Pero nakalimutan ko siya hanggang ngayon niya, hindi ko maalala mukha eh. Meron pa ako isa. Kalimbawa, kabataan ko to ha. Kabataan ko, edad ko 16, 19, ganyan. Meron ako mga kakilala, kaibigan ko yung magpipishball. Kasi minsan sa tapat ng bahay namin, may corner lot kasi yun eh. May nagtitinda ng fishball, no? Naging kaibigan ko yun, nagtitinda ng fishball na yun. Talagang kaibigan ko. Kahit wala siyang tinda, napunta sa akin kaibigan ko. Biruin mo, kaibigan ko, nagkakarate kasi yun eh. Tinuturuan niya ako ng karate. Hindi, ang tagal ko magkasama, 2 taon. Alam mo, etong taon na to, ang tagal nakalipat, ilang taon nakalipat, nakalimutan ko siya. Nakita kami sa mall. Sino ka nga ba ulit? Ay, oo, nakasama kita, o nga pala. Naalala ko lang yung nagkita kami, pero niremind niya pa ako. Ay, oo, pero hindi ko lahat natandaan yung mapagkakasama namin. Etong politiko to, busy to, pwede magpa-picture sa kanya. O palagay natin, no? Naging kadikit niya ilang araw. Ano naman? Sapat na ba yun para sabihin mo, bagman ni Sara yan? Ginagamit nyo lang yung sitwasyon na yun. Palagay natin, 1 week, o 1 year mo na, magkakilala si Sara. 1 year na. Pwede. Kung halimbawa, etong si Madriaga, sa lugar nila, isang campaign manager to ng kanya para palaganapin yung Sara Duterte tayo. Kumbaga dito sa lungsod, kasi sa mga lungsod, may tinatawag na mga team leader, di ba? May mga core leader kung tawagin sa mga politiko. Yung core leader na to, core leader ni Mayor ya. Yung core leader ba ni Mayor, kilala ni Mayor ngayon. Pagkalipas ng mga 9 na taon o 5 taon la, minsan yung Mayor nakakalimutan na yung core leader niya kung sino. Kasi sobrang busy. Natural sa tao yun. Ito ma'am. Kaya hindi siya opisyal. Doon sa testimony ni Ana Magnay, pinapakita niya doon na number 1, hindi imbitado si Madriaga doon sa inauguration. He was just a last-minute replacement for Attorney Kilala because hindi nga kilala ni VP Sara. May imay-himay na investigasyon. Ganito ang mag-imbestiga, Pinky. Ganito. Pag may Madriaga, dapat sasabihin nila, sinabi ba ng abogado ni Sara o nila Sara? Ay, hindi totoo yan. Sinungaling yan. Bago nila sabihin yan, dumaan muna sa investigasyon. Inalam kung sino si Madriaga. Inalam kung ano ba talaga si Madriaga, yung connection niya. Inalam kung ito ba ay pasok dun sa kay Sara Duterte. Bakit sino ba itong attorney? Kita niyo yung pagkakaiba. Ganyan ang investigasyon, Pinky. Kaya wag mo kaming lolokohin mga taong bayan. Kilala at pinasubstitute niya yan sa kanya. Si Doon sa Attorney event na yun. Dapat talaga to si Pinky palitan ni Senator Rodante Marcoleta. Palitan na yan. Si Attorney Kilala, Associate Dean dati ng San Sebastian. Salot ng Pilipinas. Doon nakilala to ni VP Sara. Ba't naman niya kilala itong kidnapper? Because itong si Madriaga, na-convict na to actually before in the early 2000s for another kidnapping, for a separate kidnapping. Kliyente ba ni attorney kakilala? Hindi po, pero ang nag-handle po ng appeal niya sa Supreme Court ay yung San Sebastian Legal Aid. I see. So doon niya nakilala itong si Attorney Ryan Kilala. Siya, indigent client. Yes. So na-acquit siya doon, naging malapit siya sa mga staff, faculty ng San Sebastian Law kasama itong si Attorney Kilala. Ginawa siyang parang alalay. Hindi naman. Naging magkaibigan sila. Akala ko Julalay. Kaya naman, ba may event, imbitado ito attorney, hindi siya makarating, siya, parang proxy ko. Ganyan. So, ang kwento is, kasi sabi ni Madriaga, inutusan daw siya ni VP Sara na buuin tong campaign group. Kailan daw siya inutusan? 2020 daw po. Nung 2020 na, saan ba siya? Anong trabaho nitong mukhang Madriaga ang nito? trabaho niya at that time is a parang private security Hirap provider. kasi itong mga kidnapping for ransom
Di ba? Bantay sa lakay. Oo, marami sa kanila, kunyari, security agency sila. Sila din pala. Ang kikidnap doon sa mga anak ng mga kliyente nila o boss nila. Totoo yan. Importante yun na ini-explain ni Atty. Panelo kung ano itong background niya at character nitong Madriaga. At nasa kulungan siya ngayon. Kasi they are proving in the perjury case not only that nagsisinungaling itong si Madriaga, kung hindi aside from that na somebody is he is a puppet and somebody is pulling the strings. Kasi kung titingnan mo, bakit naman si Madriaga bigla na lang susulpot ng ganyan kung wala siya makukuha, di ba? The fact na nagkikidnapping for ransom siya is attracted to money. Di ba? Ano ito? Out of his good conscience, mag-affidavit siya laban kay VP Sara dahil ano siya? Anti-corruption, advocate. Wag mo na kami ibudol, ha? Talagang, ang hirap mo paniwalaan. Actually, ma'am, yung testimonya nga nung events organizer is nagpa-unlock si VP Sara ng picture taking sa lahat ng bisita. Of course. Hindi lang sa bisita, pati yung onlookers. Tapos 6 to 12 midnight daw ang yung picture taking. Yeah. Tapos, ang ginawa namin para ipakita na hindi siya special, in-attach namin lahat ng picture taken on that day. Lahat pumipila yun eh. 1,200 photos. Saka Attorney Guanzo. wala sila may ipakita picture, ito lang. Isa lang. Asa na iba pa? Yung binati daw ni Sara na video, hindi pala kung sigurado kung totoo yun o hindi. O palagi natin totoo yun, binati ni Sara Ramil, Madriaga, happy birthday. Ang dami gumagawa niyan eh. Mga politiko, dami gumagawa yan eh. Si Senator Bongo, tingnan mo, iyan na binati niyang birthday. Hindi niya na matanda, libo-libo na eh. Ako nga minsan dati, nasisimula pala ako mag-vlog eh. Madami yung binabati kanya, shoutout eh. O, yun ba yung shoutout ko na yon? Lahat yon natatandaan ko kung sino-sino yon. Shoutout niya pala kay kay ganyan-ganyan. O, yung ba matatandaan ko yon? Di ba? Eto, Vice President to eh. Matatandaan niya ba lahat na dumikit sa kanya? Naman kayo. Para pakita na hindi siya special. Oo, ba't naman siya? Hindi siya special talaga yung gabi na yak. Sabihin, nagpa-picture lang siya dyan, ginamit yun na. Special mukha naman siyang ewan. Mamaya sabihin nyo na naman si Atty. Watson, grabe daw mag-discriminate. Sa itsura pala. Ano ko dyan, yung storya, hindi yung itsura. Yung storya ba na Vice President Sara will entrust to this Madriaga that she doesn't even know from any planet where he came from, i-entrust sa kanya na, magbuo ka ng ito ha, mag-organize ka for me, na ganyan-ganyan. Sino naman maniniwala dyan kay Madriaga kung mag-organize din siya ng mga campaigner? Sabi nga ma'am nung witnesses natin na former PSG commanders at itong si VP SPG commander, pag nag-screen sila ng mga tao na may kipag-meeting kay VP Sara, or kay former President Duterte. Titingnan lang criminal records. Hindi nila papalapitin ang tao na may criminal record gaya ni Madriaga, let alone entrust him with protecting them or working for them. So, imposible talaga yung sinasabi ni Madriaga. Pero napakalakas ng loob nila na nilagay nila yung affidavit ni Madriaga sa kanilang impeachment complaint. Actually, natutuwa kami. Kasi ma-expose yung impeachment complainants, pati yung mga nagtutulak ng impeachment, na politically motivated, political agenda lang talaga ang habol nila dito. Kasi kung base sa ebidensya, walang kwenta tong si Madriaga. Ito na yata ang pinaka-star witness ngayon ng mga pro-impeachment complainants at supporters, itong Madriaga na ito. Aba, surely you can do better than this. Ngayon, sinabi ng House of Representatives Committee on Justice, nanalo na sila, na may sufficiency in substance ng complaint against VP Sara. So now, attorney, they will go to voting. Ang dami niyong kalokoha. Pag si Senator Rodante Marcoleta nanalong Vice President ni Sara Duterte, tatapusin lahat ng kalokohan niyo. Di ba? Yung mga pambibintang niyo, yung papaparatang niyo kay Senator Marcoleta, hindi ko sigurado magiging Vice President si Marcoleta. Pero, kasi siyempre, yung kaduda-duda yung sinabi ni Sara, may napili na daw siyang Vice President. At yun ay mananagot sa lahat. At yun ay talagang aatake sa lahat. Sino ba yun? Wala na may ibang matapang ngayon. Nagsasalita. May matapang pa ba ngayon? Isipin nyo kung sino. May matapang pa ba ngayon na senador na magsasalita sa lahat ng katiwalian? Lumalaban sa lahat?
mapauri ng WPS, mapauri kung saan-saan man ng walang iba, si Senator Dante Marcoleta lang. Tatandaan nyo. Sige, sino? Si Aimee, tiklob. Sino matapang yan? Si Bongo, tahimik na. Si Bato, nasan na? Tahimik na lahat eh. Na? Si Pinky, ayun. Ha? Kinain na. Kinain na ng amo niya. In the House, and they must get at least 1/3 para ipadala sa Senate. And the affidavit of Madriaga is one of their exhibits or evidence that they will submit or they have submitted to the Committee on Justice and then all the way to the Senate kung mangyari ito. So you're going to demand in subpoena that you can cross-examine Madriaga? Yeah, it's actually a litigator's dream to Oh. cross-examine somebody like Madriaga na napakasinungaling. Kasi alam mong kahit anong isagot niya, mahuhuli mo siya. So, yeah. I mean, may balita last week, Attorney Guanzon, I'm not sure if you caught it, na nung nag-file kami ng perjury complaint, biglang may lumabas na may death threat daw kay Madriaga sa loob ng kulungan. Oo. Meron ding report na inaalok daw siya ng 1 billion not to testify. Sa amin, walang kinalaman si VP Sara dyan because VP Sara actually wants him to testify. Oo. Bakit? Kayo nakaupo eh. Di ba? Sa pabibintangan nyo kay Sara, kayo nakaupo sa posisyon eh. Makakapasok ba si Sara dyan? Kapangyari na Sara, makakapasok dyan? Kayo nakaupo dyan, kung nibintang kay Sara yan. Kasi one, siya lang ang May banta daw sa buhay sa kulungan. Zoop! makakaamin na gawa-gawa yung storya niya. Two, siya lang makaka-identify na kung sinong handlers niya, sinong nagtulak sa kanya. Tapos kung tindigan naman niya yung testimonya niya, we will shatter his testimony even more. Okay. So, for example, ano pong tanong ninyo kay Madriaga on cross-examination? Pwedeng as simple as paano kayo nagkakilala ni VP Sara? Kasi Tinamok, yung mga tanong, paano kayo nagkakilala? Saan ka galing? Ano mo kay Sara? Ganyan ang investigasyon, Pinky. Ganyan ang gustong gawin ni Senator Rodante Marcoleta ang investigasyon doon sa lahat ng pinangalanan kay Martin at 18 Maris at iba pa. Hindi yung ang dami mong requirement. we all have evidence on, Yeah, on okay. Paano their sila history. nagkakilala? Inassign daw siya ni PRRD kay VP Sara. Yun ang testimony niya as early as 2016. Sabihin natin, anong pruweba mo? 'Di ba? Kasi we all have the certifications proving that he has no connection And to... he has never been employed by former Yeah. President Duterte. No. Kunyari, try nila i-refute yung 7 witnesses. Meron pa kaming mga kasunod dyan. So, wag silang magkakamali. So, magkasunod na mga witnesses daw, whose affidavits you have not yet submitted Hindi pa. in the pa. perjury complaint. Yeah. Hindi pa. Okay. So, what's the status of this perjury complaint now? Well, we just filed last week. Our expectation is papasabina itong si Ramil Madriaga and will be directed to file a counter affidavit. Saan ba siya sa jail ngayon? Anong jail? BJMP in Taguig. Okay. Yeah. So, madali naman siya subpoena eh. Kasi nandyan lang siya. Wow. Hindi naman siya lilipad puntang Iran eh. Di ba? So, I'm sure may mag-lawyer sa kanya. Di ba? Meron na po siyang lawyer ngayon, si Attorney Raymond Palad, I think that's his name. Oh, that sounds familiar. O baka naman... Yan ang maganda, hindi na ubusa ng tanong si Ma'am Rowena Guanzon. Isipin nyo, walang hawak na kung ano yan, kodigo. Di ba ibang reporter may hawak na papel? Alam ko ano yung susunod na tatanong. Ito hindi, freestyle to. Kung ano yung maisip niya tatanong niya on the spot. Ibig sabihin, marami talagang alam. Palad, dito yung mga radio announcer noon, naalala ko. So, is he what, like a POW client? It doesn't seem that way, pero itong comment ko kay Attorney Palad is pati siya, parang naloloko siya ng client niya. Kasi for example, sabi niya, when he discussed this affidavit, sabi niya, binisita daw ni VP Sara si Madriaga sa kulungan to try to prevent him from testifying. Ano ba, anong akala niya to sa Vice President? Tanga. Binasag agad to ni Secretary John Vic Remulla mismo. Sinabi ni John He came out publicly to say, hindi totoo yan, kinausap ko yung warden, ibang tao ang binisita ni VP Sara, the warden was there in their visits at hindi si Madriaga. Basag ang mga pinklawan dyan eh. Oo.
basag yung sinungaling, yung isa diyang akla, sinungaling yun eh. Yung nagpapakalat ng dati kasama nila Harry Roque. Kilala niyo kung sino yun. Alam ko yung binisit niya. Siya nagsabi na lahat daw ng Marines si INC. Tapos ang INC daw parang gusto niyang patunugin na kasabot sa mga ganitong issue. Ang tindi ng taong yun. Na iba. Ano yun? Talagang binisit niya yun. In fact, she said that Yeah. she visited him. Yeah. Hindi grabe naman. Grabe naman itong ambisyon mo, Madriaga. Nabibisitahin ka pa ni Vice President Sara. Baka mag-ambisyon ka dyan, nabibisitahin ka ni Atty. Guanzon. Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat lagi kayo. At dito sa talakayang ito, nakita natin kung sino si Ramil Madriaga. Hindi siya para mag-ano kay Sara. Nagpa-picture lang siya at kinumpirma ng mga ebidensya, ni-review lahat ng mga picture, thousands picture, sabi ni Attorney Panelo Jr. na yung picture na nakikita nyo kumakala, konti lang yun. Naipaliwanag sa atin kung sino tong taong ito, yung pangalan, di doon tunay na pangalan niya, nagsisinungaling, halatang sisinungaling niya. Okay. Maraming salamat sa inyo. Ingat lagi kayo. Isang makabuluhang talakayan, isang magandang masustansyang pag-uusap. Lahat ng OFW ngayon sa Middle East, mag-ingat kayo. Okay, paalam sa inyong lahat.